napansin ko lang, yung pamumuno ni BBM, walang pinagkaiba kay Pinoy. Panay sisi sa nakaraang administrasyon. Kesyo walang master plan sa flood control, binabaliktawan nila yung mga nasisirang proyekto ni Duterte. Mga ilan-ilan lang naman yun eh. Tapos pinalalawak nila, pinalalakas nila yung ganong pangyari para nga ma-divert yung sitwasyon ni BBM bilang weak leader sa pagsugpo sa korupsyon. Eh paano niyang masusugpo? Eh siya mismo inabolis niya yung PACC, Philippine Anti-Crime Commission, na naglalayong magsagawa ng inspeksyon sa bawat proyektong ginagawa ng kontraktor at gobyerno, mga pinapasok o ano nangyari. Kay saldi ko lang ba yung pera nila yun kay Duterte napakaliit. Ngayon ang tinaas 685%. Halos lahat yung top 5 na dark angel ni BBM na nasa likod niya, yun ang may pakana at alam niya yun. Pero ang ginawa niya, wala, sinabihan na siya na may ganung pangyari. Wala, yung sa DepEd, pinalalabas nila si Sara, sandi na lang yung ganito. Pero alam ni BBM na pinsan niya ang may gawa. Yung mga pag-allocate at insertion ng pera sa DepEd. Pati sa confidential fund, malinis, di ba? Finish na ng COA. So, wala silang masilip, pang divert, binabalik nila yung mga nakaraan, ang binabato nila. Ano ang nagawa ni Duterte for 6 years? Yan lang lumalabas na yung mga loyalista, mga bangag na pumumuno ng BBM, kung ano yung leader, hindi yung ano. Tapos sasabihin nila walang alam. Ako bilang OFW, hindi ako DDS o ano man. Pero nakita ko yung nangyari. Si Duterte dati, 10 days or 1 week before bago dumating ang bagyo, nandyan na yung mga relief goods. Dumating man o hindi yung bagyo, na ipamamahagi bahay sa bahay. Ngayon hindi. So anong mangyari sa atin, ganyan na muna. Diba? O sige, magkita-kita sa 2028. Malalaman natin. Okay, sabi nga, yung nga palang mga sinasabi ng mga loyalista na kundi dahil kay BBM hindi mananalo si Sara. O ngayon, lumabas ang totoo. Eh kung malakas si BBM, bakit di nanalo yung mga tao niya sa nung eleksyon? Iilan lang. Diba? Mga tapon pa. Yabang ninyo. Hindi nyo lang kaya yung taas ng intellectual ng mga Duterte. Tapos sabihin nyo magaling kayo. Kung magaling kang namumuno, yung mga yung amo nyo, ba't ganun? Anong nangyari sa flood control? Flood control pa lang, hindi nyo na kaya. Paano pa kaya yung sa tama proyekto? Big infra, halos ngayon pa lang inuumpisahan. Eh, bago pa yun ni Duterte i-endorse yan. May mga project na yan. Bakit? Tinanggalan ng pondo eh. As per Toby Chanko, kitang-kita sa interview sa kanya, walang nagawang proyekto ang poon ninyong si BBM. Nakakaawa kayo. Magbigay kayo ng 5 proyekto na meron siya na siyang gumawa. Kahit isa na lang. Sample natin yung flood control kung may magandang nagawa. Wala, di ba? Tapos nagyayabang kayo. Sinasabi nyo, utang ni Duterte, 12.9 trillion. Ano, hindi naging presidente si Cory? Si Arroyo? FBR? Si Pinoy? Si Duterte lang lahat yan? Fake news kayo. Utak nyo talaga eh. Sabi nyo, bobo DDS, yung mga naniniwala kayo. Okay na, bobo, kaysa walang utak na katulad ninyo. Yung bobo, nadidevelop pa yan eh. Eh yung kayo, na walang utak,
Wala nang development yan. Parang nag-drugs kayo, parang amo nyo. No? Wala.